Okay, so mga ka-Watch and Learn, nakita nyo naman po, namisa po ang ating bibe. Kaya ang gagawin po natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano po natin aalagaan ang ating day-old chick na bibe para po siya ay mabuhay or sila ay mabuhay na hindi na natin po sila kailangan samahan ng inahin at pailawan. So, ganito lang po talagang dapat nyong gawin para sila ay mabuhay. Before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sir Abello. Hit ang notification bell para updated po kayo sa mga video ng upload ko. Please don't skip my ads. Tara, samahan nyo ako. So, ang una po natin gagawin mga ka-Watch and Learn ay ihiwalay po natin ang ating mga seho sa inahin. Hindi na po natin kailangan isama ang ating mga seho sa inahin sapagkat may tendency po kasi minsan na natatapakan ang mga seho or kaya namamatay. Kaya ang ginagawa ko po, agad ko silang inihiwalay. Nilalagay ko muna sila sa kulungan. So tara, samahan niyo ako kung paano po ano po ang aking ginagawa sa mga bagong pisang seho. So bali ganito po ang ating unang gagawin. So ihiwalay po natin ang mga seho sa kanyang sa kanyang inahin. Yan po. Ayan po. Ayan. So, ayan po. So, bali, meron pong mga nabugok. Hindi ko alam kung bakit mga may mga nabugok siya, oh. So, bali po itong mga nabugok na to ay hindi na po goods yan. Pero pwede pa pong ipulutan yan. So, ayan po yung ating mga bagong isa. Yan. Ang gagawin po natin ay ilalagay po natin sa kanilang kulungan. Yan. Kita mo? Ang cute. Ayan. Yan po ang ating unang gagawin. Ilalagay po natin sila sa kulungan. Ilan kaya ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, 7 po sila lahat. Ayun. Wow. Diyan lang muna kayo ha, saglit lang ha. Diyan muna kayo. So, ayan po, makikita nyo po ay nagsasama-sama po sila dyan. Kaya hindi na po kailangan ilawan dahil sa kanilang sarili ay medyo mainit na yan ang ginagawa nila ngayon. Kaya, ayun. So, yun ang unang gagawin mo. Ihiwalay po ang mga seho sa inahin. Huwag mong isasama kasi pwedeng matapakan yan. Tapos, ang susunod naman po natin gagawin ganito. Ayan, although meron po tayong biniling bagong patukaan sa kanila at painuman. So, ang gagawin po nating lagay ng patuka muna ay yung mababaw. Kasi kapag malalim po ang ating paglalagyan, baka hindi po nila makita or masampahan, hindi po sila makakakain. Kaya ang una ko pong ginagawa ay nilalagay ko po muna yan sa mababaw. Kagaya nito. Basta any plate na medyo mababaw na kaya nilang makita na kapag iniwanan po natin at sila'y nangulit, mapupunta nila ang kanilang patuka. Ayan, yan ang pangalawa kong ginagawa. Watch and Learn. So, ayan po, lagyan po natin siya ng patuka. Ayan. Yan mo silang mamaya pag gumala sila, makikita nila yan. At pag naamoy, tutukain nila yan. So, yun ang aking ginagawa.
Ngayon, kung kasama po kasi dyan ang inahin, nako, kakainin niya na, di kaya sasabog lang yan. Kaya sayang. Kaya yan po ang aking pangalawang ginagawa kapag ako ay may bagong pisang bibe. Ha? Watch and learn. Tapos, ang pangatlo ko naman ginagawa ganito. Ano po? Paano ko po binibigyan ng inumin ang mga bibe. Ayan. Watch and learn. So, pag katapos natin lagyan ng patuka, so, inumin naman po ang aking ipakikita sa inyo kung paano ang aking ginagawa. Okay, so pag lalagay ko naman po ng inumin, para sigurado po akong magiging masigla sila, so, ang gantong kalaking patukaan po, pinupuno ko lang ng tubig yan. Tapos, saka ko nilalagyan ng isang kutsarang asukal. Huwag niyo pong kalilimutan na isang kutsarang asukal. Maniwala po kayo sa akin. Once na ito po ay naubos nila, makikita niyo po napakasisigla ng mga seho. Kasi po, ito po ay nagbibigay sa kanila ng enerhiya, yung asukal. Kaya, pag ito ay nalasahan nila, natikman, at naubos, garantisado pong malilusog at mga energetic po ang ating mga seho. Ayan. So yun po ang pangatlong ginagawa ko para po sila ay tuloy-tuloy at walang maging sipon, no? So isang kutsarang asukal lang sa gantong lagayan, no? Ayan. Saka po natin ilalagay. Tunawin lang po natin bago natin ilagay doon. Ano? Ayan. So, watch and learn. Ayan. So, ilalagay na po natin to dito. Watch and learn. Ayan. So, din ilagay natin kung saan ay safe po para sa kanila. Ayan, lagay mo lang dito. So kung mapupunan nyo, may inilagay po akong tape sa gitna. Ang purpose po niyan ng paglalagay ko ng tape sa gitna, para po hindi sila lumalublob. Kasi pag lumublob po sila dyan, mababasa, may posibilidad pong mamatay. Kaya lalagyan ko ng tape para pag sampa nila dyan ay hindi sila malulubog. Yan. So, ganyan lang po kasimple mga kapatid, ating pag-aalaga. Then nga pala, ang ating pong patuka ay Integra 1 po ang aking ginagamit. Kasi mabilis po yun magpalaki. Yan. So, ang gagawin ko po diyan sa mga yan, kasi nalusot po ang leeg, lalagyan ko po ng harang sa likod. Yan po, ganito po yan. Para baka mamaya hindi po makaalis ang leeg ay mamatay. So ayan, lagyan po natin ng harang para hindi po sila lusot ng lusot. Ayan. Para hindi sila lusot ng lusot dyan. Baka hindi po ano yung ulo. So lalagyan ko po ng ganyan. Sakto kasi ang leeg eh. Ayan, so may ipakikita ko sa inyo. Ito naman po yung nung isang araw po na misa. Ayun po, napakasisigla na po nila. Nakita niyo po. So inilagay ko na po ang kanilang patukaan, yung bago, kasi abot na nila yan eh. So ayun po, napakasisigla. At pinrovide ko na rin po sila ng ginamit ko na po yung painuman. Kaya nakita niyo po, oh, medyo malalaki na yan. Tingnan natin. So lagyan na rin po natin siya ng patuka. Oh, ito po naman. Yan. Ubus na ubus po ang ang patuka nila. Tawa. Kaya kailangan pag nag-aalaga
So ayan oh. So mamayang hapon ulit ang bigay niyan. Then itong kanilang painuman ay lalagyan din natin ng tubig. So ito po ang ating kanilang painuman. So lalagyan lang po natin siya ng sakto lang po sa maghapon. Yan, hugasan po natin para hindi po mag-build ng lumot. Yan, so sakto lang po ilalagay natin tubig. Yung sakto lang, yung kaya nilang ubusin sa maghapon para hindi po napapanis. Yan. Ayan, so ilagay natin dito. Tapos natin ilalagay dito sa kanilang kulungan. So ayan po, kompleto na po yan. Mamayang hapon na lang ulit ang bigay ng patukan nila. So kailangan tsatsagain na po yan umaga at hapon para hindi po mamiligro ang ating mga seho. Takpan po muna kasi ako may pasok. Ayan din naman po ang mga bagong pisa. Ayan, ay ang kikit nyo naman mga duckling. Sige, huwag kayo mahiyang kumain dyan ha. Bye bye. Papasok lang ang inyong daddy. Okay, so mga ka-watch and learn, ganun lang po ang aking paraan ng pag-aalaga kapag bago pong pisa ang seho. At garantisado po na hindi po siya nagkakasakit. Hindi ko na po nalalagyan po yan ng betracin, hindi ko na po iniilawan. Basta ang unang painom na gagamitin mo sa kanila ay lagyan mo lang po ng isang kutsarang asukal. Yun po ang napakasimpleng paraan para hindi po siya mamatay o di kaya sipunin. At hindi na po natin kailangan isama ang inahin kasi dagdag pakainin mo pa yun. Yun, hanggang dun lang po mga ka-watch and learn ang aking video. Sana po may natutunan po kayo. Parang Renjo Yape sa Renumel Farm Vlog, Kuya Nord TV, sa mga bago kong subscribers at saka sa mga subscribers ko, maraming salamat po sa suporta. Huwag po kayong magsasawang panoorin ang aking mga uploaded na videos para meron po tayong maibahagi na kaalaman. So please don't forget to subscribe my YouTube channel. Don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga video yung i-upload ko na kagaya po nito na mga tutorial. So i-update ko na lang po kayo kung ano na po ang nangyari sa aking mga sehong bagong pisa. Bye bye po, maraming salamat. Papasok po ako, may klase pa ako ngayon. Bye bye.